Sabi ko, alam ko naman mahirap para sa yung sitwasyon mo. Pero kasi kami, sabi ko kagaya yung mga followers ko, durog na yung puso nila eh. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Eh, everyday nakikita mo, parang putang ina, dito na ba talaga yung bansa natin? I'm so happy na Inday kept herself. Naiyak na rin ako. I'm so happy, Inday. In the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw yung pilat 200 tao. So hindi bibigyan ng subsidiya kasi mahaba ang pila. Ganun ho ba yun? Kaya kukunin ng pera ng pilit kasi mahaba pila. Grabe ho yung naging experience na yan nitong si Mama Joey Cruz, ha? Diyan sa naging Thanksgiving na yan nitong si Vice President Sara Duterte. Ihanda nyo na ho yung mga panyo nyo. Naku, parang medyo makabagbag damdamin ho itong papanoorin ho natin dito sa video na to. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang. Naku, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin mga kababayan. Click nyo lang ho yung join button na nandyan sa baba. At kung bago lang ho kayo mga kababayan, isang like at isang share at isang subscribe lang ho. Sapat na ho sa atin yan. Ayun na nga mga kababayan, di na ho natin patatagalin to. Rekta na ho tayo dito sa naging ambush interview nitong si Marcos Jr. ha. PhilHealth has sufficient fund to carry on. See? Anong sinabi ko sa inyo? Huwag kayong magpabudol. Huwag ho kayong magpabudol dyan sa mga Marcos na yan. Nag-uumpisa na naman ho sila. Wala hong mangyayari dyan sa House of Representatives kung walang kumpas ng bangag na yan. Yun ho ang ating sigurado dito mga kababayan. Walang gagawin itong masiba na to. Tingnan nyo naman ho mga kababayan. Lahat ho, hindi na ho lamon. Laklak na ho ginagawa nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Tingnan nyo ho, ginto, pera, lahat ho, kinakain niya. Ha, napakaulang niya. Sino ba naman gumawa dito sa ano na to? AI na to. Grabe, sarap na sarap po siya sa dolyar. Oh. Habang lumalamon ho dyan, yung si Tambaluslos, pakinggan ho natin ang eksplenasyon nitong si Marcos Jr. kung bakit ho niya nasabi na kaya ho ng PhilHealth kahit hindi sila nagkaroon ng nabigyan ng subsidy sa 2025 ng House of Representatives. Ito, pakinggan ho natin to. Game. Umpisa mo natin tong explanation na to ng ating bangag na presidente. Game. PhilHealth has a 500 billion reserve. And Again iyaan ho sa charter ng PhilHealth, wag ho kayong magpabudol, mambubudol ho yung na yan, yung Marcos na yan. Dapat ho pala meron ho silang nakatabing pondo na kayang mag-operate sa loob ng 2 taon nitong PhilHealth. Kasi nga ho naman mga kababayan, insurance ho yan. Paano ho kung lahat ng miyembro sabay-sabay hong nagkasakit? Hindi, ano lang naman, di ba, insurance nga yan eh. Hindi natin alam, biglang nagkaroon ng malaking problema kagaya nung 2020. So anong mangyayari sa pondo ng PhilHealth? Anong mangyayari sa mga kababayan natin na umaasa sa PhilHealth? Dahil sa kasibaan ng inyong magpinsan, yan nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Tuloy. cost of to provide the services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay Yun na. kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to Hindi nyo pwedeng sabihin porket hindi ginamit, kukunin nyo. Mga walang hiya kayo. Pwedeng gamitin yon para bawasan ang contribution ng mga miyembro. Pwedeng gamitin yon para pagandahin ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi porket hindi ginagamit, kukunin nyo na, mga walang hiya kayo. Hindi nyo pera yon. Hirap talaga pagkabangag, oo. do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto.
We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth na bayaran yan. And the reason why is that we do not wala tayong problema doon kung kaya o hindi kaya ng PhilHealth. Ang problema dito, oo, kaya ng PhilHealth yan. Yung mga miyembro, yung mga nagko-contribute, karapatan nilang makakuha kasi voluntaryo sila nagbabayad. Minsan nga, di voluntaryo, wala kang magagawa eh. Kasi makakaltasan ho kayo, kasama sa requirements yun eh. Ang problema ho natin dito, yung nasa universal healthcare natin, ika nga. Lahat ho, ng mga Pilipino, kasama na ho dyan sa ano na yan. Makakakuha na ng benepisyo sa PhilHealth. Sino magbabayad sa mga yon? Tanong natin, sino magbabayad, Marcos Jr.? Yung mga miyembro, babayaran namin. Yung mga gastusin ng mga hindi naman nagko-contribute, pero makakakuha sila ng benepisyo. Ganun pala, wag na lang ho tayong lahat magbayad. Di ba? Wag na lang ho tayong lahat magbayad. Ganun din naman pala eh. Makakakuha rin lang naman pala tayo ng ng serbisyo, di ba? want to subsidize it is because it is the subsidy with lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan nun. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayan. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. So hindi bibigyan ng subsidiya kasi mahaba pila. Ganun ho ba yun? Kaya kukunin ng pera ng PhilHealth kasi mahaba pila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the Grabe, sarap na sarap po itong si Tambo sa kinakain niya, no? Talagang nguyang-nguya siya eh. Ibang klase, oh. Oh. processing capacity. Kaya ang naging priority, isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao yung kanilang insurance claim. Ayun, wala ho tayong naintindihan. Ang question dito, hindi yung insurance claim, Brad. Ang question dito, bakit ninenok yung dapat na nakalaan na pondo para sa PhilHealth na ibibigay sa 2025 yung subsidiya na dapat na ayon sa batas sa ayon sa gusto nyo yung kumbaga yung mga buwis galing sa mga makakasalanang bagay ika nga merong portion doon na ilalagay diyan sa PhilHealth. Kaso hindi ho yung ginawa. Saan nyo ilalagay sa mga ayuda ng pinsan mong masiba? Na nga ba sinasabi natin? Ayun na nga mga kababayan, ihanda na ho mga panyo. Kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na to, isang share at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Game, umpisahan na ho natin to. Panoorin ho natin itong si Ma'am Sas at itong si Ma'am Joey dito sa kung ano nga ba yung naging pagkikita nitong si... Naintriga ho tayo nung nabasa natin ang caption no? Kwento ko sa inyo
ang napag-usapan namin ni VP Sara Duterte. Ito, VP Inday Sara Duterte. Panoorin ho natin to. Game. Ang tawag dito, alam ko naman mahirap eh. Alam ko naman na ang tawag dito na hindi naman madali sa'yo yung sitwasyon mo ngayon eh. Pero sana, huwag kang mag-give up, mag-try. Ayun. Sabi mo sa kanya? Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, kasi naiiyak ako. Tapos sabi niya, alam mo, naiiyak ako. Naiiyak rin ako, pinipigilan ko lang. Sabi niya? Oo. Sabi niya naiyak siya? Oo. Sabi niya, Ulit mo sinabi mo sa kanya para marinig ng lahat. Yo. sabi ko, alam ko naman mahirap para sa yung sitwasyon mo. Pero kasi kami, sabi ko kagaya ng mga followers ko, durog na yung puso nila eh. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Eh, everyday nakikita mo, parang putang ina, dito na ba talaga yung bansa natin? Dito na ba talaga yung, di ba, ano to? Di ba, parang, dito na lang ba tayo? Tapos Grabe, no? sabi ko sa kanya, syempre, she's facing impeachment, sa katerba yung kaso niya, lahat kaaway niya. Syempre, thankful ako na meron, at least kahit paano, meron kang maituturo dun sa mga bata na, kayo ha, ganito ang itsura ng matapang. And then you point your finger to Inday. Kasi, sa ginagawa ngayon ni Inday, talaga sobrang tapang niya eh. Diba? Yeah, sobrang tapang niya. As in, actually, yun lang naman ang anak ko eh, na parang, I'm so happy na hindi, na Inday kept herself. Naiyak na rin ako. I'm so happy, Inday. Kung sakaling umiyak itong si Ma'am Sas, first time ho natin siya idol ho natin yan. Na you gave, kasi ano ka namin, Inday eh, generation ka namin eh. Oo. You are the, actually, Inday is the representative of our generation. Yes. You know, siya yung generation natin, 35 to 50. Wow. Generation nila yan. Di ho tayo. Hindi ho tayo kasali dyan sa generation na yan, no? Hindi pa tayo nakuha. Hindi pa ho tayo nakuha. Kasama na pala. Madam, kasama na magka-generation. 35 to 50. Si Inday yan eh. Oo. Eh, tayo yung ano ngayon eh. We have the purchasing, tayo yung 35 to 50, di ba? Siya yan. Whoever is the, kasi every generation has some representative person eh. I think it's Inday for our generation. It's Inday. And I am so happy na Inday didn't fail our generation. Yes, oo. Kahit hindi ka manalo, Inday, kahit matalo ka din sa impeachment, kahit hindi ka maging presidente, you represented our generation so well. Yeah. How? Kasi alam namin yung laro sa politika. Kung ibang tao yan, nagpabili na yan. Na naghihin na sa sistema, di ba? Tapo, nagpakain sa sistema. Si Inday, sinapak ni Inday yung sistema. Dahil dyan, Inday, alam mo yun, kasi yun ang kinakabahan ako eh, na parang, yun actually iniisip ko eh, kung si Inday nagpabili to sa sistema, anong gagawin ko? Totoo. Kayo, anong gagawin nyo? Oo. Kung si Inday hindi siya lumaban, tumahimik na lang, nag-agree na lang siya sa Ang gagawin ho natin, siguro, wala na ho. Tapos na rin ho siguro tayo. Papahinga na ho siguro tayo pagka nagkataon. Pero sa bagay, meron pa naman ho sigurong pag-asa kung sakaling mangyari yon. Pero base sa mga recent development, no, kagaya na lamang nung napagkasunduan nitong si Panelo at nitong si Tatay Diggs, kailangan ho nilang mag-usap ulit.
Base yan sa mga kababayan natin, no? Ayaw ho nila itong si Senator Robin Padilla. Kasi puro kompromiso ata itong si Senator. Bakit nandun nga naman siya doon sa Christmas party sa Malacanang? No? Marami hong hindi natuwa doon sa ginawa na yun itong si Senator Robin Padilla. Kahit ano pa naman yan, kahit kasama ka pa, kahit naging artista ka pa, ano na ho kayo ngayon, mahawak na ho kayo ng isa sa pinakamahalagang pwesto sa ating bansa. Kaya kung magpakita man kayo sa iba't ibang klaseng piging, dapat piliin nyo naman. Mga nangyayari at nagtrabaho na lang siya at ano gagawin niyo? Ako, I will really nabudol ka na ng presidente, nabudol ka pa ng vice president. Correct, oo. Alam mo yon? Kaya nga ako sabi ko na, for me, what Inday did is already okay for me. Oo. Alam mo yon na, Nilagyan niya ng nilagyan niya ng shape at face yung tapang. Nilagyan niya ng, sabi ko nga, hindi kasi naiintindihan ng ibang mga tao yung lalo na yung mga naghahanap ng women figure, yung female figure na talagang matapang, bakit hindi makita si Inday na gano'n? Bakit yung mga feminist kinemberno dyan, di ba? Nilagyan ang dali lang magpa-victim kung ganun yung diskarte ni Inday, talaga namang inapi siya, tinanggalan siya ng budget, nireklamo niya ngayon, di ba? Pinagkaisahan siya ng mga dirty old men ng Congress. Kung maka-dirty old man naman tong si Ma'am Joey, dirty old. Ginamit ba niya yung gender card niya? Hindi. Di ba? And she's fighting back. At naninindigan siya kung ano yung pinaninindigan niyang tama. Sabi ko, kung wag siyang mag-give up. Sabi ko, sana wag po kayo mag-give up kasi we can also die trying, making this country better. Ayun. Sabi niya nakakahiya na maging Pilipino, no? Sabi niya, nakakahiya na maging Pilipino, no? Pero sige, try natin. Ayun. Grabe ho yun. Yun yung sabi niya. Nakakahiya na maging Pilipino, pero sige, itry natin. ayun na nga. Kasi alam mo yun, pero ako talaga, ang ina-Inday, hindi ka nag-sell out. Yes. Girl, ang dami natin nakita nag-sell out. Nag-sell out nga yung isa sa pinakamamahal nating malaking vlogger. Na dahil nga sa kanya na-engganyo lahat mag-vlogger. Aminin niyo lahat, no? Marami siyang na-influensyahan. Tapos biglang nag-sell. Na parang, and then here comes Inday saying to us, sa putang ina, hindi ako mag-sell out, gago kayo. Ano mo yun? Oo. Ganun na ganun no, nangyari. Yung tinutukoy niya kong vlogger, yung vlogger na malaki ang tiyan. Ngayon, di na ako nagpapakita yun busog na ho yun. No, talagang, kung kay Banat Bay, ang offer, kulang-kulang kalahating milyon kada buwan. No? Malamang sa malamang yung taba-ching-ching na yun, baka tig 1 milyon kada buwan nakukuha nun para sa pananahimik lang yan. Saka di na ho pwedeng magsalita yun. No? Magugurgur yun. Diba? Hindi naman ho siya pwedeng hindi ho siya pwedeng basta-basta bumanat-banat ngayong mga panahon na to. At malamang sa malamang, bangag na rin ho yung mama na yun ngayong mga panahon na to. And it's a wonderful time to be alive. Correct. Totoo. Actually, sa totoo lang. It's our moment to show not everyone is given an opportunity. Hindi ko sinasabi na para magkaroon ka ng hero complex lahat. But this is the very moment when you should take risk. Ayun. Sabi ko nga, I'll support Inday as long as she's gonna stay fighting.
Yeah, huwag ka mag-sell out. Ako, yun ako eh. Huwag ka mag-sell out. Oo. Don't. Kailangan mo ba? Sa tingin ko hindi magsi-sell out yang si VP. Hindi ko niya Hindi mo gagawin. kailangan eh. Correct. Kasi, una, naging presidente ng tatay mo. Ikalawa, naging vice president ka, highest votes in the history of the Philippines. Magsisell out ka pa ba? Kanino ka magsisell out? Magsisell out ka sa mga taong yan? Wala namang silang prinsipyo sa buhay eh. Why would you sell out to them? Kaya nga ngayon na, ilaban mo yan. No? Oo. Ngayon, kung pagod ka na okay lang, pero huwag ka magsisell out. Mas naisip ko yung pagod na ako muna, be. Pahinga muna ako. Kaysa yung makita ka namin magsisell out. Oo. Ako yun eh, na parang ang ina, sell out to sa ina eh. How would you, iniisip ko yun eh, na Oo. iniisip ko yun 2 years ago, last year, Oo. biglang naggamit to. Sabi ko, wow. Oo. Sabi, ibibenta. Ano ba, Gino? Hindi ka, ilang taon ka na, Gino? Ilang taon ka na, Gino? Hindi- Ano kasi yan eh, 90s, ano yan eh, no? 90s. Parang very abuse yung word na yan pagka nung 90s. Sell out ka, sell out ka. Hindi niya yung ibig sabihin ng sell out. Hindi alam ang ibig sabihin ng sell out. Ito si Joey, alam niya yung sell out, taga-UP yan eh. Madalas na ginagamit. Sell out. We meet again, sell out. Ayun. Anyway, yun. Sa history na si VP tulad ni PRRD. Yun lang. So, nag-ano siya, sabi niya, hindi, sige, itry natin, ganun. Sige, itry natin, gawin natin. Sabi niya. Alam mo, ano si VP, no, yung talaga nagbigay talaga siya ng time to talk to each and everyone na gusto kumausap sa kanya, nag-ano talaga siya. Yung interaction talaga is very very authentic, ganun. Ayun. Tapos sabi ko, kasi naiiyak ako nung parang na usapan, medyo naiiyak ako. Tapos tinatanong ni Tio, sabi ko, ano pinag-usapan niyo? Tapos kinukwento kay Tio, naiiyak na naman ako. Tapos kinukwento ko, naiiyak na naman ako. Buset, iyakin. Ayun. Sell out some by real big fish. Oo. Lalaban kami, Miss Joey, para sa future ng mga anak namin, sabi ni Kian. Ayun. And let's do it. Let's do it intelligently, and let's do it by understanding the Isang like lang ho, isang like at isang share. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video na to, isang like at isang share lang ho. whole problem. Kasi, hand in hand yan eh. Hindi po pwede na merong maiwanan para maging mas meaningful yung change. Ganun. Ayun. So, sabi ni Vina Clark, ako po, Miss Joey, 22 years old, and sobrang frustrated nung nabudol ni Bibi ang bangag. Kaya kahit po na most of all your followers po matatanda, I still believe na madami pa ding Gen Z na for Duterte po, sabi ni Vina Clark. Ayun. Actually, nga, may mga nagpi-PM nga rin sa akin na mga bagets, Vina. Marami rin mga Gen Zs na, na reasonable. At saka mga, nakikita rin yung value nung politics ng mga Duterte, ganun. Kaso, yung mga mas bata kasi, hindi sila mas vocal. Kasi, I don't know, maybe your generation is dominated by the louder group. Ganon. Ayun lang. Grabe. Ayun. Anong nangyari pa doon sa meeting nyo kay BP? Nag-dinner, kumain, tapos yung masarap yung pakain niya.
Hindi katulad ni PRRD. Pero hindi bongga yung food, pero masarap. Ano lang, simpleng ulam lang at saka, kanin, gano'n. Masarap yung food. Tapos, kinausap niya isa-isa yung lahat ng mga vloggers. Isa-isa. Ano lang naman kami, a little more than 30. Ganon. Tapos, nakipagpicturan sa kanya, ganyan, Tapos, ang ganda ng skin ni Inday. Ang ganda ng skin niya. Tapos, yung talagang mamula-mula, yung ganon. I think it is the German in her. Ayun. Kaya ganin yung kutis. Tapos, ayun, usap-usap, ganon. Chika-chika with other vloggers. Hindi rin masyadong mahaba yung event. Kasi kailangan umuwi ni VP sa Davao dahil di ba namatay yung uncle niya. Ayun. Walang wine na tag 650k katulad kay FF. Wala kasi tayo masyadong piniplease pag mas matanda na, kaya we are more vocal and more comfy to express ourselves. Yeah. Totoo. Ayun. Sabi ni Robert Doronilla Jr., my grandfather did the same thing as you, Joey, during FEM. He was convicted lang kasi critic siya nung time. Wala, grabe naman kayo. Paano kayo convict sa Robert? He was convicted lang kasi critic siya nung time. His name is Armando Doronilla. Kaya I am with you guys. Laban tayo, sabi niya. Ayun. Parang hindi naman yata sila, hindi naman sila, I don't know, hindi rin natin alam. Pero parang nagsisimula na nga silang yung takot-takutin at saka i-intimidate yung mga critics. Kasi yung House of Representatives, yung Quadcom, irritable na sila sa mga vloggers eh. Biliwan nyo, part na kami ng part na ang mga vloggers ng mga bashers, trolls, and paid vloggers daw. Sana po sabihin nyo kung saan po nakukuha yung bayad. Please, para bago nyo kami ipakulong, nakuha naman namin yung bayad. Ayun. Doronilla the writer. I think so. Bakit? Ano yung siguro nila? Pinakulong raw nung tatay daw niya, pinakulong nung time ni FEM. Grabe naman ho. Hindi naman ho nitong post na to ni Ma'am Joey. 100k daw ang pamasko doon sa may tabing ilog hanggang janitor. Grabe naman, janitor, 100,000. Naku, ibang klase ho. Talagang kailangan nila. Talagang di ho nila bibigyan ng pondo yung PhilHealth. Naku, di ba? Hindi ho na talagang nila bibigyan ng subsidiya, di ba? Yung janitor lang, mantakin nyo, janitor ho bibigyan ng 100,000 piso. Kumusta naman ho kaya yung mga vlogger na nagpunta dyan sa Thanksgiving ngayon dyan sa Malacanang, di ba? Magkano ho kaya yung bibigay dyan sa mga yan? Grabe, ganda ng numero natin, no? 708-777. Ako, ganda yan. Nabanggit si Doronilla. 777. Ayun nga daw, parang critic daw ni Marcos nung oh my God. Yung tatay ni Robert, nakakaloka. Magka-birthday kami ng tatay niya. Yung tatay niya, ni Robert, Kay Apo Lakay, magkano yung ganito. Nung Cold War, malakas ang bilihan noon. Kailangan ng Amerika ng kakampi. Otherwise,
mawawala ka, ganyan. Mm-mm. And that's my take on it. Mm-mm. Yeah, siguro yung mga crony, ganyan. Mm-mm. Pero yung direkta na ginamit mo yung position in order to enrich Yeah, definitely. Ako, kasi syempre, that's still corruption eh. Oo, that's still corruption. ni Tamba, sa tingin mo ba si Tammy, ang pera niya nanggagaling sa taxes niyo? Mm-mm. No, he's using his position, everything nakakibat nun para siya ay makapag camcamers. Mm-mm. As we have seen in the case of Akada. Mukha- Mm-mm. Gets yun na. Pati rin ho siguro yung mga property ng Pogo-Pogo, 'di ba? Ganun ho yung gagawin nila ngayon. Nagpanukala sila na lahat ng acquired asset ng mga banyaga na involved dito sa mga ganitong klaseng gawain kukunin ng pamahalaan. No, baka ano ho rin 'yun, plano ho yun ni Tambaluslos, no? Lahat ng nabiling ari-arian ng mga Pogo-Pogo dito sa Pilipinas, yung tatrabahuin nila sa mga susunod na panahon. Correct. Ayun, so anyway, so parang never ko naisip na paninira lang yung binabato sa kanya and everything. And it was never like that. Because I think na ang problem kasi nung Marcos Yellow noon, ang dami nilang binabato sa mga Marcos. Pagkatapos, ganun rin naman sila at a certain level. Ganon. Yung, ay, hindi, magnanakaw yan, ganun. Pero, yung mga nang-aaway sa kanya, if not the same, baka worse pa. Diba? Ganon. So yun, pagkatapos, pag titingnan mo yung dalawa, yung Marcos, yung tatay, merong mga dependable policies. At that time, nung sila yung nasa power. Pagkatapos, si Tita Cory, at saka yung mga sumunod na mga yellows na what dependable policies have they formulated the entire time when they took the country from the Marcos from Marcos Sr. Wala silang talagang na-fortify na national policy na talagang ito pinagyaman talaga ng mga Aquino ever since they took over. Their only claim to fame is EDSA. Correct. Tapos pa ng democracy. Pinagtibay Bakit kami nito sa 80s ni Joey, Di naman magkakala yung edad namin ito. Diyos ko dahil, ang hirap ng buhay mo. Oo. Naging brown out. Alam mo yun sa school. Yung nagkaroon ng schedule ng pasok kasi laging brown out. Yun. Ayun, diba? Hindi man ako naniwala talaga na hindi ako naniwala na hindi magnanakaw ang mga Marcos. I think, nagnakaw talaga yan. In one way or another, sabihin natin hindi sa kaban ng bayan, inabuso nila yung position nila in order to get money. Ganon. Ang pera kasi, kahit sa ang source ng pera, whether galing yan sa taxes or pera yan na binigay sa isang government official, it becomes part of the public fund Well, dinonate, nakuha mo for dealing with, kung ikaw government official, that becomes public fund, part of the public fund. So, pera yan ng magiging pera ng bayan yon ganon. So, ngayon, I never believe na malinis sila or ganyan, hindi talaga. It's just that, during that time, you are battling the lack of accuracy ng mga yellows na binabato sa mga Marcos until it became, kasi parang yung mga yellows kasi nun, parang anong nangyari, sobrang demonize nila, but it did not match the energy pagdating dun sa mga actual na trabaho, actual na pagpapatunay. So, it becomes more of, ako sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit yung PCGG nagkaganyan Wala ka na-recover talaga, putang ina.
yung mga na-forfeit, wala man lang dyan na-declare criminally na ano, hanggang civil forfeiture lang. I mean, hindi ko gets na bakit ganun lang yung achievement and they call it achievement already. Kasi hindi tayo malilito sa mga Marcos, sa totoo lang. At hindi tayo malilito dun sa mga binabato sa mga Marcos had they convicted at least one Marcos. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo mapanood ang buong video na yan, punta lang ho kayo sa YouTube channel nitong si Ma'am Joey. No? Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Kung di pa ako nakasubscribe, click nyo lang ho yung subscribe button. At kung bago lang ako kayo sa PH Update, isang like at isang share lang ho. Masaya na ho tayo dyan. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.